Sa bawat yugto ng buhay ng isang artista, may mga sandaling hindi madaling ipaliwanag. Mga sandaling simple sa paningin ng iba, ngunit may dalang bigat na kayang bumago ng landas ng isang tao. Ganito ang naging epekto ni Nora Aunor kay Kokoy Laurel. Sa dami ng babae na maaaring humanga sa isang tulad niyang galing sa prominenteng pamilya, may talento, may pangalan, at may magandang kinabukasan sa industriya, iisa lamang ang babaeng hindi niya matakasan, hindi niya malimutan, at hinding-hindi niya napigilan na ibigin. Hindi man sa paraang inaasahan ng marami, kundi sa paraang tahimik, malalim at walang kapalit. Ang pag-ibig na iyon, ayon sa mga taong nakaalam at nakasaksi, ay hindi naglaho kahit tumigil na ang kamera, kahit tumanda na sila, at kahit huminga na siya ng huling beses. Ang pag-ibig ni Kokoy Laurel kay Nora Aunor ay isang uri ng damdamin na hindi namatay kahit namatay na ang katawan. Ito ang uri ng pag-ibig na bumabalik, sumusulpot, at tumitibok sa bawat alaala, bawat ngiti, at bawat himig na minsang pinagsaluhan nila. Ito ang kwento ng hanggang kamatayang pag-ibig ng isang lalaki para sa babaeng minahal niya ng totoo, buong-buo, at walang hinihinging kapalit. Mahirap ilarawan kung paano nagsimula ang lahat, sapagkat ang pag-ibig ay bihirang magkaroon ng malinaw na umpisa. Walang eksaktong oras, walang eksaktong araw, walang eksaktong tanong kung kailan eksaktong nabuo ang tibok na iyon sa puso ni Kokoy. Ngunit alam ng mga nakapaligid at alam din niya mismo na noong nakatrabaho niya si Nora, may nagbago sa loob niya. Ang dati niyang pagiging laging handa, laging composed, laging eleganteng gentleman, ay biglang nabahiran ng pagkalito, pagkabighani, at pagkamangha sa isang babaeng tila kabaligtaran ng lahat ng nakasanayan niya. Hindi mapaliwanag kung bakit, ngunit mula sa unang beses na nagtagpo ang kanilang mga mata, may pader na natunaw, may pintong bumukas, at may boses sa loob niya na nagsabing, "Ingat ka, maaari kang mahulog dyan." At tama ang boses na iyon, dahil hindi lang siya nahulog, tuluyan siyang lumubog. Hindi lihim na si Nora Aunor ay isang alamat na hindi madaling abutin. Ang kanyang talento, ang kanyang tinig, ang kanyang presensya, pati ang kanyang malungkot ngunit malakas na aura. Lahat ito ay may kakayahang magpatigil ng oras. Ngunit kay Kokoy Laurel, higit pa roon ang nakita niya. Sa likod ng superstar, nakita niya ang isang babaeng marunong umiyak ng tahimik, marunong tumawa ng walang ingay, at marunong magmahal nang hindi ipinapakita sa buong mundo. Nakita niya ang kahinaan sa mata ni Nora, ang pagod, ang takot, ang pananabik na maunawaan, at ang sakit na pilit niyang tinatago. Sa mundo kung saan si Nora ang palaging inaawitan ng papuri, ang palaging pinag-aagawan ng atensyon, at ang palaging pinipintasan kapag nagkamali, naramdaman ni Kokoy na baka siya ang dapat na maging sandalan ng babaeng ito. At doon nagsimulang tumibok ang pag-ibig na hindi na pinayagan ng panahon na matapos. Habang magkasama sila sa pelikula, sa taping, sa rehearsals, sa likod ng camera, at maging sa mga pagkakataong hindi inaasahan, unti-unting lumalim ang pagtingin ni Kokoy. Hindi niya ito ipinagsigawan, hindi niya ito ipinaghiyabang. Tahimik lamang siyang nakatingin kay Nora, pinakikinggan ang bawat salita niya, inaabangan ang bawat tawa niya, at sinasalo ang bawat emosyon niya, kahit hindi sa kanya ito nakalaan. Walang kayang magsabi kung gaano kasakit para kay Kokoy ang marinig minsan na si Nora ay nagmahal ng iba, may iniyakan, may kinasama, o may piniling ibang landas. Ngunit ang mas kahanga-hanga ay hindi siya nawala sa tabi niya. Ang pag-ibig na iyon ay hindi tunggalian, hindi pangaangkin, hindi paghingi na ako ang piliin mo. Ito ay pagmamahal na nagsasabing, kahit hindi ako, mahal kita. Sa pagitan ng mga eksenang kanilang ginawa, may mga sandaling mas totoo kaysa sa mga linyang binibigkas nila. Sa bawat haplos sa pisngi ni Nora, bawat tingin na may lambing at bawat ngiting hindi nangangailangan ng script, may damdaming hindi makaila. Alam yun ng mga tao sa paligid nila. Alam yun ng direktor. Alam yun ng crew. Alam yun ng sinumang nakasaksi, ngunit pinili nilang manahimik dahil ang tunay na pag-ibig, lalo na kung bawal, tahimik. At walang mas tahimik pa sa pag-ibig ni Kokoy Laurel. Lumipas ang mga taon, nagkaroon sila ng kani-kaniyang buhay. Si Nora ay nagpatuloy sa kanyang karera, nakaabot ng tagumpay na wala pang artista ang nakamit. Si Kokoy naman ay nagpatuloy rin, ngunit bitbit ang alaala ng babaeng hindi niya malilimutan. Hindi siya naging mapait, hindi siya nagtanim ng galit, hindi siya nagtanong ng bakit hindi ako. Sa halip, ipinagpasalamat niya sa Diyos na kahit sa maikling panahon, kahit sa mundong puno ng ilaw ng kamera, nabigyan siya ng pagkakataong mahalin si Nora ng totoo. Sa likod ng lahat, minsan-minsan ay nagpaparamdam ang tadhana.
May mga antas ng buhay na tila pinipilit silang muling magtagpo. Sa bawat pagkikita nila, may ngiting hindi nawawala sa labi ni Kokoy. Kahit tumatanda na sila, kahit hindi na sila parehas ng enerhiya noong kabataan nila, hindi nagbago ang paraan ng pagtingin niya kay Nora. Kung papaano siya tumingin noon, may paghanga, may paggalang, may alab, ay ganoon pa rin siya tumingin pagkalipas ng mga dekada. Hindi ba't iyon ang sukatan ng tunay na pag-ibig? Hindi kumukupas. Ngunit ang pinakadramatikong bahagi ng pag-ibig ni Kokoy ay nang dumating na ang huling kabanata ng kanyang buhay. Noong siya ay may sakit na, nang ang katawan niya ay unti-unting humihina, at nang ang oras ay unti-unting nabibilang, may isang pangalan na hindi nawala sa kanyang puso. Hindi man palaging binabanggit, ngunit ramdam ng lahat ng malalapit sa kanya na si Nora Honor ay bahagi pa rin ng kanyang kaluluwa. Para bang ang alaala niya ay naging gamot, naging lakas, naging pahinga. Humanap siya ng kapayapaan sa imaheng iyon, ang babaeng nag-iwan ng marka na hindi kayang burahin ng panahon. Kaya't nang siya ay pumanaw at makita ng mundo na isa sa mga taong nagbigay ng respeto at pagmamahal sa alaala niya ay si Nora mismo, lalong tumibay ang paniniwala ng marami. Ang pag-ibig ni Kokoy Laurel para kay Nora Honor ay pag-ibig na hindi namatay. At ang presensya ni Nora sa lamay, ang tahimik na paglingon niya sa larawan, ang pagbibigay galang niyang puno ng respeto at lungkot ay tila patunay na kahit hindi man sila nagkaroon ng pag-ibig na lantad, nagkaroon sila ng pag-ibig na malalim, isang pag-ibig na nauunawaan ng dalawang pusong hindi kailanman kailangang magsalita. Ngunit higit pa sa mga lumabas sa mata ng publiko, ang tunay na kwento ay hindi nakasulat sa mga dyaryo. Ang tunay na kwento ay nasa puso ni Kokoy. Sa bawat awitin niyang muli niyang inaawit kahit matanda na siya, may bahid ng alaala ng babaeng minsang naging inspirasyon niya. Sa bawat retrato na kasama siya, ang pinakamatamis ng ngiti niya ay palaging iyong katabi si Nora. Sa mga panayam na hindi man niya binanggit ng direkta, halata sa tono niya, sa pagbagal ng boses niya, sa paglalim ng mga mata niya, na kapag si Nora ang paksa, may damdaming bumabalik. Hindi ito basta paghanga lamang, ito ay pagtanggap sa katotohanan na may mga pag-ibig na mas malakas pa kaysa pag-aari. Sa huli, ang pag-ibig ni Kokoy Laurel kay Nora Honor ay isang uri ng pag-ibig na hindi naghahanap ng kapalit, hindi umaasa ng pagtatapos na masaya, at hindi nangangailangan ng titulo. Mas masakit man, mas tahimik man, mas lihim man, ito ay pag-ibig na mas totoo kaysa karamihan. Ito ay pag-ibig na ayon sa mga nakasaksi ay bit-bit niya hanggang sa huling tibok ng puso niya. At kung may bahagi mang hindi niya nasabi, hindi niya naipakita, o hindi niya natamasa, siguro ay hindi na iyon ang mahalaga sa kanya. Ang mahalaga ay minahal niya si Nora ng buong buo, sa paraang siya lamang ang nakakaalam. At ang pagmamahal na iyon, kahit walang kasagutan, kahit walang pagwawakas, ay naging bahagi ng kanyang pag-alis sa mundong ito. Kapag pinag-uusapan ng isang pag-ibig na umaabot hanggang kamatayan, kadalasan iniisip natin ang mga kwentong puno ng drama, luha, o mga pangakong hindi natupad. Ngunit sa kaso ni Kokoy Laurel, ang hanggang kamatayang pag-ibig ay tahimik, banayad, at halos hindi sinasabi. Ngunit ang katahimikan ay hindi nangangahulugang mahina. Sa katunayan, ito ang pinakamatinding pag-ibig, ang hindi na kailangang ipaliwanag, ang hindi na kailangang ipagsigawan, at ang hindi kayang wakasan kahit ng kamatayan. Sa pagpanaw niya, malinaw ang iniwan niyang mensahe. Minsan, isang beses lamang tayo iibig ng tunay. At sa kanya, ang pag-ibig na iyon ay si Nora Honor. Sa bawat pag-alala sa kanya ng mga tao, sa bawat retrato, sa bawat lumang pelikula, at sa bawat awit na inawit nila noon, ang pag-ibig niyang iyon ay patuloy na nabubuhay. Ang katawan niya ay maaaring nagpaalam na, ngunit ang damdaming iyon ay nananatili, ibinulong sa hangin, iniwan sa alaala, at nakaukit sa kasaysayan ng showbiz na hindi kailanman malilimutan. Ito ang kwento ng taong nagmahal ng walang kondisyon, walang ingay, at walang pag-aalinlangan. Ito ang kwento ng lalaking minahal ang isang alamat hindi dahil superstar siya, kundi dahil nakita niya ang babaeng nasa likod ng alamat. Ito ang kwento ng pag-ibig na tumawid lampas sa oras at kamatayan. Ito ang pag-ibig ni Kokoy Laurel para kay Nora Honor. Isang pag-ibig na hindi namatay dahil ang tunay na pag-ibig, lalo na kung malinis at tapat, ay hindi kailanman ganap na nagwawakas.